PH 100% tatak Pinoy. Seller.ph available nationwide, kaya ano pang hinihintay mo? Download na! Experience the luxury, fashion, and style. Brands that came from the illustrious and elite. World's most luxury fashion houses that offers unique craftsmen and unrivaled quality. Online sellers, mag-download na kayo ng Seller.ph. Simple lang to. Download the app, build your website, and post your products. And then, pwede na tong makita ng inyong mga customers. Hindi na kailangan ng mga customers nyo mag-download ng app para maka-order. Ang gagawin lang nila, click the link and then makaka-order na sila. Ang galing, diba? Saan ka pa? Mag-Seller.ph ka na! Sino nga ba ang mag-aakala na malaki ang magiging pagbabago sa buhay ng mag-asawang nagtitinda lang dati ng mga imahe ng mga santo sa harap ng simbahan at ng kanyang asawang dating tricycle driver dahil lamang sa simpleng pansit habhab. Halina kayo at ating alamin ang kwento ni Kuya Fernan at Ate Ninette dito lamang sa aming programang Hanep Buhay! Magandang araw po. Andito naman po tayo muli sa ating episode ng ating program na Hanep Buhay! Makakasama natin ang mag-asawang Fernandito at Ate Ninette Verano. Kung tatanungin niyo kung sino sila at bakit natin sila kasama ngayong araw na ito sa ating Hanep Buhay na feature po para sa araw na ito. Sila ang may-ari ng Pansit Habhab sa Enriquez Street, dyan sa Lucena City. At sila yung pinakasikat na Pansit Habhab dito sa lungsod ng Lucena. Kaya naman dinarayo ang kanilang tindahan ng Pansit Habhab. Kaya kilalanin natin sila. Ako nga po pala si dating kagawad Fernan Verano na sa kasalukuyan po kami ay mayroon pong tindahan ng habhaban sa lungsod ng Lucena. Kasama po ang aking may bahay. Magandang gabi po. Tatanungin namin kayo, Kuya Fernan, Ate Ninette. Paano ba nagsimula yung inyong negosyong Pansit Habhab? Yung una kasi, yung unang muna kami bilyaran, ha? Yung bilyaran ay mga isang taon. Di ba ang bilyaran naman ay yung simula lang yung bagong uso, malakas Kumbaga yung mga ilang kalahating taon, sabi ko, naku, wala na ako iupa dito. At mahina. Nakaisip ako, sabi nga nito, ano kaya kung tayo magpansit? Magpansit. Siyempre, pinagbili ko yung mga bigyaran. Nagkaroon kami ng puhunan. Sabi nito, magpansit kaya tayo. Total, subukan natin. Ay talagang kumbaga yun na nga, ang last chance na, pagkakataon na. Eh di, sabi ko, sige na. Di, bumili kami ng 10 kilong lokban. Sa lokban pa, dumayo pa kami. Ay, yung bang 10, doon kami nagsimula, ay, ubus agad. Click agad. Click agad. Alam mo, ang aming bubong, napakaliit. Sako pa yung pang diba? Kasi ginawa talaga, yung basta lang may bubong. Di, sabi ko, ang bilis naman. Di, kinabukasan, try ulit kami. Dagdagan natin, mga 15. Ubus agad. O ganun pala rin, ganun din. Araw-araw ganun. Oo, hanggang sa, ano kaya kung tayo magpa-deliver na ng mga 30. Ay di, kumbaga nagkakaigit. Yung ganun, hanggang sa, tumagal kasi kay, nakamay na na ng mga 50. Sa pagkaba na kaya natin ito para maganda-ganda. Doon kami nagsimula talaga. Kumbaga, kaya pinabubungan nyo. Kasi dati nun wala pang bubong. Wala. Mga tricycle na, kain na ako. Katayo lang yung mga tao. Katayo lang. At saka
Ay, yung ibig ko sabihin, yung pagsisikap namin, siguro naman, gawa ng, hindi naman sapagat, talaga ako'y masipag. Oo, kaya nga nakikita naman namin kayo. Talagang Kasi, hands-on po kayo talaga, sa inyo. tsaka kami dalawa, talaga nagsimula kami talaga tuwang na tuwang. Lagi kami magkasama, laging kami nandiyan, kalinhinan kami, hindi namin ba iniiwan ang hanap buhay. Mga ilang taon na po yung inyong pansit hab-hab? Mga 18. Sa dumami ng aking mga kailangan ko na ng maraming tauhan. Kumuha na ako ng mga tauhan, marami-rami, gawa na marami ng gawa eh. Kahit doon na kami naikot, ang dami namin gawa. Kaya nga po. Kaya nga. Araw-araw po kasi kayo. Mula anong oras ito? Kami 5, mga gising na, di nagsisimula na maglinis, kumbaga naggagayak na. Pero nag-start kami ng pagtitinda namin mga 6:30. 6:30 po kasi. Tapos alas 6 din kami. Alas 6 din kami tapos. Dapat nakahanda na po yung 6. Pero ngayong pandemic, 5. 5 na hapon, tapos na kami. Hapon. 5 o'clock ng hapon. Pero yung normal dati po Oo, 6. Sinaabot pa nga kami ng mga gabi. 6:30 Maraming mga estudyante. Mga ilang kilo na yung nagagawang pansit hab-hab sa araw-araw? Ano man, nauubos na nga namin yung mga 180 kilos, 170. A day po yun? Pero may deliver kami araw-araw. Parang malungkot ka pa, tinene. Ako'y masaya dahil, kumbaga, ako'y nakakatulong, lalo na sa pamilya ko, di ba yung salos na sa akin lahat. Gaya niya, may sakit nga si nanay, ganun. Kayo po ba ang open po ng inyong tindahan ay Lunes hanggang Linggo? Hindi. Ay, ano na lang po? Sabado. Lunes hanggang Sabado. Yung Linggo talaga sarado. Sarado. Para Papahinga. Pati yung Pahinga mga naman. katulong ko Simba. yung nakakapahinga naman. Ano yung katulong nyo? Shifting ba sila? O Hindi. buong Buong maghapon? Dire-diretso. Kaya nga, Para 6 to 6 po parang nangyayari ganyan. Imagine, mga kababayan, 180 kilos na pansit hab-hab ang Araw-araw. sinasandok nila araw-araw. At magkano ang pansit hab-hab? Kita Kuya Fernan. 10. Kaya naman, pangmasa naman talaga. Kaya siguro ang mga tao, lalo na sa panahon ito na napakamahal ang bilihin, di ba yung 20 pesos, may 10 piso kang pansit, may tinapay ka, may palamig ka, di ka Busog nakakaalala. ka na. Busog ka na. Kaya 10 sabi, piso. alam mo sa panahon ito, sa hirap ng buhay, ay malaking tulong na rin sa kanila yung gano'ng Kaya nga karamihan sa mga kumakain sa inyo, mga tricycle driver, may mga nakakotse pa din na Nakakotse kumakain. din. Nagte-take out. Meron nga Nagte-take doktor out. pa doon, meron mga nurse na Masarap naman kasi talaga. sinda yung mga konsyel ng bayan, pag naliligaw din. Ano po yung secret ninyo? Bakit dinadayo yung inyong hab-haban dyan sa may Enriquez? Kasi marami pong nagbukas, nagsara sila, tapos hindi na rin nagkaigi, pero kayo dire-diretso lang yung inyong hab-haban dyan Siguro sa sa Enriquez. sa lasa. Sa lasa po talaga. Talagang Unang-una, yung unang pakikisama namin sa tao, Yan, pagharap namin sa tao, na kahit sila kung minsan medyo may gutom na dumarating, kahit sala ang kanilang sa amin, pero maganda pa rin namin pakita sa kanila. Libre niyo pong bisang pinapakain pa. Oo. Siguro yun yun na in returns. Nakikita ko ng pagkatalagang sabi parang nagugutom, inaabot ako ng Naabutan na namin. Tama nga minsan naman. ay wala daw sa pambayad at gano'n, kung pwede daw kumain, siyempre kain. Kuya Fernan, napansin ko dun sa inyong tindahan na marami kayong mga aquarium. Maraming isda. Oo, maraming isda. Ano yun? Yun ba ay lucky charm ninyo? Or parang gusto lang ninyo Kumbaga libangan. Libangan. Parang nagilibangan ko na lang kung anong kasi ako naging mahilig ba sa tsaka magandang tingnan bang pag may mga kumakain, nalilibang sila doon, pinabalik-balikan. Pinapanood. Pinapanood. Lalo na kung hindi namatay. Ang lalaki na ng isda na. Kaya nga po, lalaki na. Ang gaganda lalaki. Lumaki na sila doon sa mga aquarium. Sa aming pagbabalik, alamin natin ang mga pagbabago sa buhay ng mag-asawang Fernan at Ninette. Gusto mo ba magnegosyo pero ayaw mo ma-stress? Don't worry, dahil may good news ako sa'yo! Mas madali na mag-manage ng stocks and inventory sa tulong ng Seller.ph app. What are you waiting for? Download na mga ka-seller!
mag-download na kayo ng Seller.ph. Simpleng-simple lang to. Download the app, build your website, and post your products. And then, pwede na tong makita ng inyong mga customers. Hindi na kailangan ng mga customers nyo mag-download ng app para maka-order. Ang gagawin lang nila, click the link and then makaka-order na sila. Ang galing, di ba? Saan ka pa? Mag-Seller.ph ka na! Muli po ay nagbabalik ang programang Hanep Buhay. Kasama pa rin po natin si Kuya Fernan at Ate Nenet. Ano po yung mga naging pagbabago sa buhay ninyo? Ay di yung mga kailangan namin na napoprovide na yung gusto namin, sa aking pamilya, nakakatulong ako, kahit sa ibang tao, nakakatulong ako. Kasi po nilalapitan po kayo ng iba po, hindi pa mag-aano. Sa yung aking mga katulong, nakakatulong nga yung mga katulong ko, nakakatulong ako sa kanila. Saka yung mga kabarangay namin na nangangailangan ng tulong. Natulong pa rin po kayo. Alam mo, hindi mo sa pag-ano pagka mayroong mga sponsor, yung mga kaldi-kalderong pansit, nakakapagbigay ko. Yung mga lumalapit sila. Nakakatulong nga kami sa kanila. Kaya nga sabi ko nga ay siguro nga yung pagsisikap mo, yung sipag, talagang yung inyong banding na mag-asawa, importante. Hindi na nakakatingin sa iba, ano? Magawa niyo. Wala na. Wala na ang aming time bank. Katulad nung kami may mga nakakapag-banding na rin kami pag halimbawa kami sisimba. Pupunta kami, halimbawa sisimba kami ng Malalay, Manawag, Bicol, ganyan. Yan ang amin. Kumbaga, Ate Net, Kuya Fernan, yung mga ginagawa ninyo sa inyong kapwa ay bumabalik sa inyo. Kumbaga, yung mga kinikita ninyo dun sa para bang gusto din naman ninyong ibalik din naman sa kanila. Di ba? Parang gano'n na nga. Kaya siguro nga ay masasabi natin na kapag ang isang tao ay mapagbigay sa kanyang kapwa, ay ganun din ang balik na binibigay ng Panginoon. Sabi na good karma. Kaya sabi ko nga ay kung ako may nagbibigay, ay parang mas malaki pa nga yung binabalik sa akin ni Lord. Sabi ko, kung ako may nakakatulong, pero malaki din na ibigay ko. Natatakasan pa ako pag minsan ng katulong ako, natatakasan. Ang laki ng utang sa akin. Pero okay lang kasi sabi ko, baka talagang kailangan niya. Tapos binibigay naman sa akin. Kumbaga hindi naman ako naghihirap, hindi naman ako... Ito pong bahay ninyo, tsaka yung ipinapagawa ninyong bahay, doon na din ang gagaling. Katas na yan ang aming pinaghirapan. Tsaka po itong mga sasakyan ninyo, katas na din ang talagang napakaswerte. Sabi ko na talagang napakabait ni Lord. Hindi po ba nag-abroad si Kuya Fernan? Hindi. Dati tricycle driver ako. Tricycle driver. Talagang gano'n pala. Kasi naman ay nagtitinda sa simbahan. Kilala mo si Beng? Yun. Simbahan po ng katedral. Ano po tinitinda niya? Nagtitinda kami ng mga santo at saka yung mga Novena Rosary. Kaya po pala may mga santo din po tayo sa inyong bahay. Sa pool na ako sa mga Isa po kayo sa mga ehemplo doon sa lungsod ng Lucena na nakita namin na nagpursige, na naging namatagumpay po yung inyong. Kasi simula. Ang dami kasi, Jenny, na habhaban na nagsimula tapos wala, hindi nila natapos. Kumbaga, ang daming nagsumubok. Yan. Pero hindi nagtagumpay. Kaya nga ako natutuwa sa kanila mag-asawa na every time na ako'y kumakain doon sa habhaban, silang talagang magkatulong sila as in inaasikaso yung mga customer, ganun yung kumbaga. Nandun yung yung care sa Tsaka bakit paglalagay ka ng ganung kalaking pwesto habhaban lang naman siya. Makikita mo dun sa Lukban, nasa kalye lang siya. Dati ganun sila. Di ba dati ganun? Pero pinalaki nila Nagkaroon sila ng idea na dapat ang tao nakain sa lamesa, hindi nakain sa dahon or sa nakatayo lang.
So, alam nyo yun, yung puso ng isang tao, hindi naman doon lang natatapos na, ay, okay lang, ganito lang ating maging hanap buhay, pero binigyan nila ng pansin. Kumbaga, tapos may mga nakita tayong mga tinda kanina, andun yung mga minokmok, may nakita may mga puto. Ang pinakamasarap doon yung peanut butter. Yung may peanut butter pa, nakaulam na pansit. Paborito ka. Napalagay mo sa tinapay. Magkaulam yung pansit at saka yung peanut butter. Mga simpleng pagkain pero swak na swak sa masa yan. Nung panahon po nung mahigpit yung COVID, kayo po ay nagsara that time? Sarado po talaga. Sarado po. 3 months. Paano po tayo nakasurvive ng panahon yun? Ano po mga yan ginawa na, natin paraan? yun ang kumbaga yun ang napakalaking pasasalamat ko sa Diyos. Alam mo yung aking mga katulong, pandemic, ayun kung may COVID, di ba? Nandito, wala nakauwi. Nandun sa bayan, kami nandito. Pero mga sinusuportahan ko ng pagkain, padala sa pamilya nila. Ay sabi ko, mabuti, nung matapos na yung mabuti ako, may perang binibigay dito sa mga ito. Meron akong ginagastos, meron akong pinapakain. Kaya sabi ko nga, parang talagang blessing. Kahit na ganong kahirapan, nangyayari. Hindi naman sa hindi sa hindi ako nakaramdam na ako'y nahirapan. Nahirapan ako dahil ako ay hindi makapagtrabaho. Dahil ako'y naiinip at di ako magtrabaho. Yung araw-araw niyo pong ginagawa, yung mga araw-araw naputol. Pero kung sa paggastos, hindi ako kaya sa pinapakabait ni Lord. Kumbaga binigay niya sa akin. Ang tulong na binibigay ko rin sa aking kapwa. So, siguro yun po yung naging devotion po ninyo, malapit po kayo sa Diyos. Tapos yung lagi kayo nagdadasal. Sa kapwa siguro yun po yun. Ako'y maano sa kapwa ko. Napaka-baba ng sa kapwa. Kahit nga ako'y naluluko, sabi nga nito, niluluko na daw ako. Ay sabi, kibayain na. Hindi naman siguro talagang kailangan lang kaya ako'y naluluko. Kaya nagagawa nila sa akin. May mga gusto po ba kayong ibigay na mensahe sa mga nakikinig, mga nanonood na nagsimula kayo sa ganyan? Ano po yung may bibigay ninyo mga message sa ating mga tagapanood? Yung patuloy lamang na magsikap, huwag mawawala ng pag-asa. Kahit na yung kumbaga talagang down na down ka na, talagang Panginoon sa lahat. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa, magsikap. At magsipag, pati sipag, hindi lang sikap, kaya may sipag din Yun, at saka sasabayin po yun. At saka yung banding yung mag-asawa. Siguro kung ako lang naman, ay baka hindi ko kayanin at kaya rin naman ay talagang katuwang. Katuwang kami. Kuya Fernan, ikaw, anong masasabi mo sa mga gustong magnegosyo? Anong gusto mong sabihin sa kanila para magkaroon sila ng aral at pag-asa? Unang-una sa lahat, ako nagpapasalamat sa mga tao na unang-unang mga tumulong sa amin na bago pa lang kami nagsisimula sa aming mag-asawa. Tsaka sa aming mga pamilya. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon na kami binigyan ng ganitong buhay kahit kami nagsusumikap talaga. Andyan pa rin siya para kami laging tulungan. At saka sa aming mga customer, sa mga lahat ng papasalamat din ako sa inyo at kami inyong tinatangkilik. Ang napanood nating kwento ay naglalarawan lamang na lahat ng maliit ay may pag-asang lumaki. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kailangan ng sipag, tiyaga, pagtutulungan at tiwala sa Poong lumikha. Hindi pa huli ang lahat. Maging inspirasyon nawa sa ating mga taga-subaybay ang kwento ng Pernet Pansit Habhab. Kaya dalawin po natin yung Fernet Pansit Habhab. Diyan lang po sa Enriquez Street, Lucena City. Dito po natatapos ang aming episode na Hanep Buhay!